Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Ah, Ito lang po ang may papayo ko sa inyo. Kapag mayroong oportunidad na dumating sa inyo, wag niyong palampasin, kayong mga kabataan especially. Wag niyong ibaliwala ang mga opportunity na dumating sa buhay niyo, kasi alam niyo kung bakit. Bihira lang yung makatanggap na biyaya galing sa Diyos, na lalo na pag yung mga kinakailangan natin, na yung hindi natin inaasahan na mga pangyayari, bliss sa inyo, lalo na mga kabataan, at saka yung mga taong inaasahan na tulad ng inaasahan natin, yung madaling yung malapitan. Dahil ang isang tao, kung nagkaroon man yan ng biyaya, hindi lahat ng oras yung tao na may pera. Hindi natin, mayroon namang pagmamahal na, halimbawa, hindi mo matiis ang isang tao, hindi mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi mo matiis dahil yung bang ayaw mo makita silang nahihirapan. Hindi, isipin din natin yung hindi lahat ng oras na mayroon sila, lalo na sa yung kadalasan problema sa pera. Hindi lahat ng tao, hindi lahat ng oras ng tao may pera. Kaya mayroon tayong bigyan natin sila ng distance. Siyempre, hindi lang isa, dalawa, hindi lang tatlo, ganyan. Huwag niyo isipin na pag halimbawa hindi kayo nabigyan, huwag niyo isipin na hindi na kayo nun mahal. At saka may time dyan. Saka ang pagmamahal sa isang tao ng kanyang, kasi masarap sa pakiramdam pag nakatulong ka. Para sa akin, sarap. Hindi naman hindi mo nabigay yung tao, hindi ako nabigyan, ganun, wala na siyang pagmamahal sa akin. Mayroong pagmamahal na hindi madadala sa pera, kasi yung pera, ano lang yun, yung mga lilipas. Yung pagmamahal, yung talagang from the bottom of your heart, hindi yun mababayan. Yung bang sa bagakir mo sa isang tao, ang importante doon, marunong kang, yung bang tawag nito, wag yung mag-isip ka ganito ganyan, hindi ako ganito, hindi na niya ako love. Huwag kayong mag-isip ng gano'n, kasi tulad ng halimbawa, yung may time na kailanganin mo, tapos hindi nabigay sa'yo magulang mo, especially magulang mo, wag niyong isipin na pag hindi kayo nabigyan, hindi na kayo mahal. Hindi totoo yun. Ang isang magulang, hindi niya matiis ang kanyang anak. Mas ang anak matiis pa niya ang kanyang magulang. Sa totoo, ang magulang naghanap ng paraan kung paano kayo, yung bang tawag nito, paano kayo, hindi man sa hinahangad yung mga talagang yung makaluwag-luwag kunti. Diba, kung may kailanganin, makakain ng 3 beses isang araw, okay, malaking bili sa Panginoon yan. Huwag kayong mag-isip, lalo na pag yung sa mga kabataan. At totoo lang, mas ang mga kabataan na yun, bliss na bliss. Sa tulad ng mga panahon na namin, 1990s, oo, mag-aral kayo, elementary. Ako sa totoo lang, nag-aaral ako, isang short, isang pantalon, siguro sa isang papalit-palit ko yun. Damit ko, 2, ganun lang sa isang taon. Yung pang sa school ko, palit-palit. Ganun kahirap dati. Saka mahirapan ka bumili na tulad ng mga kailanganin mo sa school. Yung papel, kahit na pudpud, wala nang pang-erase yung lapis mo. Pero ngayon, kalahati pa lang, siguro tinatapo na. Ganun kahirap dati, pero kinakaya namin. Saka nung marunong na kami pagkatapos ng high school, ganyan, siyempre, dahan-dahan, siyempre hindi mo rin pwede yung magulang mo. Nung marunong na kami maghanap
buhay. Ang masama doon, saka naman nawala ang magulang namin. Hindi kami nakaganti. Hindi, tulad ko, hindi ako. Pag nakakita ako ng mga bata ngayon, binabastos yung mga magulang, pinagsusuntok, parang sakit-sakit, maliyak na lang ako eh. Huwag dapat gawin ganun. At tanungin yung mga magulang nyo, mayroon bang ganito, ganyan, ganun yun. Huwag yung paringgan mo ng masasamang salita yung magulang mo, kasi yung mga magulang ginagawa nila lahat para lang ma-okay yung pag-aaral ninyo ngayon. Hindi tulad dati, sabihin man natin mura ang mga bilihin, pero mahirap din hanapin ang pera, especially sa mga OFW. Yung mga bata dito, yung mga OFW, ginagawa nila lahat sa ibang bansa, pero hindi nyo alam kung anong trabaho nila sa ibang bansa. Yung iba dyan, sa stress dahil inaalala nila ang kanilang mga pamilya dito sa Pinas, kaya nagkaroon sila ng mga stress sa ibang bansa, lalo na pag nakatanggap sila ng balita na masama, na hindi kanais-nais doon sa pamilya nila. Doon sila, paburing sila doon, para sila ma-stress sila. Kaya doon hindi, kawawa talaga. Kaya mga kabataan, pag-isipan yung mabuti. Huwag kayong magsalita masama sa inyong mga magulang, dahil ang mga magulang wala silang ibang inisip kundi kapakanan nyo. Mapabuti kayo sa pag-aaral, makatapos kayo. Kaya pangit sa baga violente. Kailangan marunong tayo na tumanaw ng utang loob sa ating mga magulang, dahil yan ang pinaka-importante. Tulad ng mga magkakapatid, kayong mga bata na magkakapatid, huwag kayong mag-away-away. Dapat kayong magkakapatid, matutulungan kayo. Saan ba kayo tatakbo kung may naghihirapan, bawat isa sa inyo, diba? Sa magulang din, sa kapatid din. Kaya kailangan magtutulungan. Pangit yung misunderstanding yung bawat isa sa inyo, lalo na yung mga magkakapatid. Yung mga kailangan magtutulungan. Payo ng isang yan, experience ko kasi na siyempre pag nahihirapan ka, alangan naman tatakbo ka sa ibang bahay, sa mga kapitbahay mo. Walang ibang lulutas diyan, hindi kayo lang magpamilya. Yan, experience yan na kasi sa edad natin ito, natin, kahit nasabihin sa atin, ako ilang beses na ako sinabihan dati, isnabiro ako. Totoo yan. Elementary high school, isnabiro daw. Kung hindi nila alam yun, nakikita ko sa aking paligid. Unahin pa ba natin yung ibang pagkaibigan, ganyan na nakikita natin pag uwi natin sa bahay. Halimbawa, nakikita natin yung bang iisipin natin mamaya, yung bang basta mahirap i-explain. Kaya naisip ko, kaya hindi ko akalain yung mga kaibigan ko pala, yun sabi nila isnabiro daw ako, pero hindi nila siguro naintindihan kung anong nararamdaman ko. Nakikita ko sa paligid ko yung bang kahirapan. Siyempre, nasabi ko rin sa sarili ko na paglaki ko, marunong ako maghanap buhay. Kung alis man ako sa lugar na aking kinakalakihan, kung saan ako namulat, siguro maghanap ako ng trabaho sa medyo malayo. Gusto ko nang mabuhay independent ako, hindi ako bang maranasan ko yung kailangan kaya ko na. Kaya yun, kailangan nating wala namang kayanin, wala namang problema na hindi ma-solusyonan. Kaya pray lang lagi to our Almighty Father.
huwag tayong bibitaw sa mga ganyan ano.